Ito, sabi ni Attorney Levy Baligod, mag-isang dinala ni PBBM ang bansa para maging ikatatlo sa pinakakurap na gobyerno sa East Asia. What a legacy. Yan ang legacy ni Marcos Jr. Proud na proud pa yung mga vlogger nila dyan. Oh, yung mga vlogger niya na proud na proud. Ang galing talaga ni Bongbong Marcos. Ang galing-galing. Sabi ko, ha, itong mga to. De, ito, gawin natin, ha. Yan, shoutout din sa mga vlogger. Pag upo ni VP Sara Duterte bilang presidente, puntahan natin yung mga bahay-bahay ng mga vlogger na sumusuporta sa at proud na proud sa ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. Tapos, ang gawin natin, ano ba magandang gawin sa kanila? Siguro, dahil vlogger lang din naman yan, katulad ko, ordinaryong Pilipino, siguro maganda sigurong ano kayo maganda sa gawin para sa kanila? I-comment nyo nga dyan, mga banateros, mga kabiyaya. Anong magandang gawin sa mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon na grabe yung korupsyon na ginagawa ngayon? Ako gusto ko, sila ang pagwalisin sa buong Pilipinas para maging malinis. Tapos pagtanimin nyo sila ng mga halaman sa bawat gilid ng kalsada para gumanda ang kalsada natin. O speaking of pagtanim, speaking of pagtanim ng mga bulaklak sa mga kalsada, iyan po isa sa mga nais gawin. Sana, no? Kung hindi ginipit, kung kahit hindi nanalo kung hindi ginigipit ang si Pastor Apollo Kibuloy ng administrasyong Marcos, kung hindi kung siya ay nanalo pa bilang senator, yan talaga isa sa mga nais niyang gawin na alam mo yun yung mga, kasi kadalasan 'di ba yung mga kalsada natin puro alikabokya, ang dudumi, 'di ba? Ang dudumi. So parang gusto niyang talagang gusto niyang gumawa ng batas na bawal na magdumi sa mga kalsada. Sa halip ay taniman ng mga gulay, mga bulaklak para mas mapakinabangan at maging maganda at talagang masasabi mong maganda ang bansang Pilipinas. Alam niyo, ganun lang yun parang, wala naman yun, pero puta na, napakalaking tulong nun sa bansa natin. Lalo ngayon yung mga bulubundukin natin ay kinakalbo ng mga minero. Mga mga nagpuputol ng mga troso. Napakaganda nung hagdikain na yan ni Pastor na yung promise. Oh. Uy! Sabi niya, buhay pa pala to? Buhay pa si Martin Romualdez. In fairness buhay pa pala siya. Ang tagal mo nawala Saka, TV5, hindi na ganyan ang mukha ni Romualdez ngayon Bakit yan pa rin ang ginagamit yung picture sa kanya? Ang galing-galing Sabi niya rito, naway, ang Semana Santa ay maging panahon ng paghilom. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya. Lipunin ng buong bayan. Obo, akalain mo yun? Piling presidente yan? Piling presidente yan? Kadalasan kasi sa mga ganito, presidente, vice president, mga nagsasalita. Uta na, house speaker ngayon, galing-galing. Galing-galing mo, Ulul. Ang gusto ng mga Pilipino ngayon, makulong ka, Dudong. Ang gusto ng mga Pilipino, makulong ka. Mabulo ka sa kulungan or makita ka nilang patay na. Yan ang gusto ng mga Pilipino. Diba nawagan ka pang hayop ka? Kupal. Ano to? May krisis sa gasolina, sibuyas ang in-inspect. Baliw. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo kanina. No, yung about kay Ping Lacson. Nasaan na yung kay Ping Lacson? Nandito ba yan? Nasaan na yung kay Ping? Hanapin natin yung kay Ping Nasaan na yung kay Ping? Wait lang Eto, yan. Yung parehas talaga kayo ng boss mo. Hayop na yan, no? Putay na, nagka-krisis sa gasolina, pero nakatutok sila sa sibuyas. Ang galing. Putang ina talaga.
Ang lakas ng amats nyo. Hindi ko ma-imagine kung anong kinakain nyo sa araw-araw. Ba't ganyan yung, ba't ganyan ka walang sustansya ang pag-iisip nyo? Ay. Hindi kasi Doc Lorraine Badoy, si Doc Lorraine Badoy kasi nagsabi. Baka naman kasi nakukulangan na sa pulburon kaya yung sibuyas naman yung gustong singhutin. Baka naman ganun. Yan yun na. Wala eh. Nagka-presidente tayo ng may amats eh. Lakas ng amats eh. Ang tangin ng to. Sa gasolina nagka-crisis, sa sibuyas pumunta. Ang tangin ng gago eh, no? Lakas ng tama mo. Kaya sabi ni Auntie Claire, ayaw ng Pangulo ang epal. Bakit ka epal? Mga baliw talaga. Mga baliw talaga. Ewan ko na lang. Ano to? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, Pangulong Marcos nangangamba na baka hindi matuloy ang susunod na Baka hindi matuloy ng susunod na leader ang kanyang nasimulan. Putay na, kahit naman ako maging presidente ng Pilipinas, ba't ko susundan yung nasimulan mo? Ang tanong, may nasimulan ka ba? Gago. Kahit sinong una-una, paano susundin yung nasimulan mo? Wala ka namang sinisimulan. Diba? Yung 5,000 flood control na nga lang na pinagyabang mo, yun na nga lang yung parang masasabing naging project mo, putay na palpak. Ang masama pa nun, pati ikaw nakinabang sa kapalpakan na yun. Tapos susundan ng susunod na Pangulo, yung tawag dito, yung sinimulan mo, di wow. Kahit sino walang susunod sa yan. Depende na lang kung kapwa mo kawatan. Yan, kapag kapwa mo kawatan, susundan talaga. Halimbawa, katulad nila Risa Ontiveros, ng mga Dilawan, mga Pinklawan, di ba? Yun, susundan nga, katulad nila Trillanes, ni Torre, yan. Nila Aquino, sila Ngiwe. Sila De Lima, yan siguro susundan ang pagiging kawatan mo. Pero sinasabi mong nasimulan, anong nasimulan mo puta na? Isa kang malaking sumpa sa Pilipinas, tandaan mo yan. Nasimulan ng puta. Tigilan mo nga kami dyan, Marcos. Baliw. Ano to? Ang garantiya ng Pangulo sa taong bayan, ang presensya niya. Puta ng baho nun. So okay na yun. Kahit magutom kami, basta nandiyan yung presensya ni Marcos Jr., pwede na. Ganun ba? Ang inang yan. Okay na yun, ganun. Saklap mo, Auntie Claire. Presensya lang pala ni Marcos Jr. Okay na. So eto na nga ang sinasabi ko mga banateros, mga kabiyaya, na panibagong magiging pambubudol na gagawin ni Marcos Jr. sa bansa. Panibagong pagnanakaw. At ito na nga yun. Eto. Kung gusto ng gobyerno, pwedeng bilhin ng gobyerno yung Petron. Sa akin, kung sa tingin nila, mas magaling sila magpatakbo. In short, I have 100% cooperation para tulungan ang kababayan natin. So, paano ko ba nasabi na may panibagong pagnanakaw na naman nagagawin? Unang-una, saan kukuha ng pera ang gobyerno? Wala na nga tayong mga pondo eh. Diba? Kaya nga ang taas ng gasolina, hindi nila masolusyonan eh. Pagtaas ng mga presyo ng mga bilhin, hindi nila masolusyonan. So, what if pa dito? Sa pagbili ng Petron sa isang negosyante na si Ramon Ang. So, halimbawa, ganito yan.
Bibilin ng gobyerno na sabihin na natin 1 trillion ang Petron. Pero ang talagang presyo niyan is kalahating trillion or 500 billion lamang. O di ba may kupit na naman sila. Kaya mahirap to. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng